Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinangkot ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa presyuhan sa flood control project sina Senador Chis Escudero, mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay, pati si Congressman Zaldico. Hanggang 25% na komisyon o mahigit 100 milyong piso ang nakubra umano ng ilan sa kanila. Tinawagan din umano siya ng isang Education Undersecretary tungkol sa unprogrammed appropriations na ayon umano rito ay para sa Office of the Executive Secretary. Nakatutok si Mav Gonzalez. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa raw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na gawin ang lahat para maiwasto ang sinasabi niyang ginawang kamalian. Kaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isiniwalat niya ang kanya raw nalalaman tungkol sa pangungumisyon sa mga flood control projects at kanyang isinangkot sina Senador at dating Senate President Chis Escudero, pati mga dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay at si Congressman at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Si Kong Zaldico raw tumawag sa kanya mismo para magtanong tungkol kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Matapos nito, si Alcantara na raw ang kausap ni Bernardo at naghatid daw si Alcantara ng komisyon kay Ko. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment. Sabi rin ni Bernardo, nagbigay rin siya ng komisyon para daw kay dating Senate President Chis Escudero. Ang naghatid daw ng pera, ang common friend nilang negosyante na si Maynard Ngu, isa sa mga campaign contributors ni Escudero. Base sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Escudero, nagbigay si Ngu ng 30 million pesos para sa kampanya ni Escudero noong 2022 elections. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, "Boss, paano to?" Maynard replied, "Bahala ka na." I asked, "Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, "Okay." After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Escudero ang mga paratang ni Bernardo. Patutunayan daw niyang nagsisinungaling si Bernardo. Hinala ni Escudero, isa itong plano para sirain ang kredibilidad ng Senado at ilihis ang atensyon ng publiko sa mga totoong may sala. Tanong niya, nasaan daw si Representative Zaldico at Representative at dating House Speaker Martin Romualdez? Taong 2024 naman daw nang magkita si Bernardo at si dating Senador Bong Revilla. Nagbigay raw siya ng listahan ng proyekto kay Revilla. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Kinukunan namin si Revilla ng pahayag ngayon sa sinabi ni Bernardo. Dati na niyang itinanggi na may kinalaman siya sa issue ng flood control project. Binanggit din ni Bernardo si dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. 2024 nang tawagan daw siya ng nagpakilalang staff ni Binay na si Carlene Villa at humingi raw ng 15% sa mga proyekto nito. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer
Alcantara collected 15% commitment or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Sa isang Facebook post, sinabi ni Binay na walang katotohanan ang mga bintang sa kanya. Nakakagulat daw na nagagamit siya para ipanglihis sa anyay mga tunay na kailangang panagutin sa issue. Dagdag niya, above board at walang bahid ng pagdududa ang kanyang performance sa public service. 2024, tumawag naman daw kay Bernardo si ngayon DepEd Yusek Trigiv Olayvar na dating nagtrabaho sa mga senador, kabilang si dating Senador Bong Revilla. Yusek Olayvar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olayvar. Yusek Olayvar told me that the commitment is 15%. In his words, Boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects. Itinanggi ni Olayvar ang mga alegasyon at bukas siya sa anumang investigasyon kaugnay nito. Para raw magkaroon ng patas na investigasyon, kusa siyang mag-leave of absence sa kanyang posisyon sa DepEd. Nagpa-refer din daw kay Bernardo si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana kay Alcantara. Naka-medical leave ngayon si Lipana at nagpapagamot daw sa ibang bansa ayon sa COA. Ang sinabi ni Bernardo na 15% of commitment kung tawagin para sa ilang politiko, iba sa mga sinasabi ng ibang tumestigong dating DPWH officials na 25%. Kaya tanong ni Senador Erwin Tulfo, nasaan daw ang natitirang 10%? So sa palagay mo, sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po akong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po. Matapos basahin ang kanyang sinumpaang salaysay, dinala si Bernardo sa Department of Justice para i-assess kung pwede itong makasama sa mga bibigyan ng protective custody dahil natatakot daw siya sa kaligtasan niya at ng pamilya niya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni dating Senador Bong Revilla ang alegasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nangongomisyon siya sa mga flood control project. Ayon kay Revilla, kinokondena niya ang mga alegasyon na pawang walang katotohanan. Bukas at handa siyang makipagtulungan sa kahit anong official inquiry o legal na proseso para lumabas ang katotohanan. Pinabulaanan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang alegasyong napagkasunduan 15% commitment na para raw sa Office of the Executive Secretary. Sabi ni Bersamin, walang kinalaman ang kanyang opisina sa kahit anong budgetary allocation sa DPWH. At wala raw siyang kahit anong transaksyon kina dating Public Works Undersecretary Bernardo o kay Education Undersecretary Trigiv Olayvar. Pagkatapos dalhin sa Department of Justice, bumalik sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ibinigay ang kanyang supplemental affidavit. Dito ay idinetalye ni Bernardo ang ugnayan umano nila ni Senador Cheese Escudero, kabilang ang ilang beses nilang pag-uusap at pagkikita. Ang karagdagang detalye, abangan maya-maya lamang. Isang nagpakilalang dating security detail ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senado kanina. Umamin itong naghatid ng pera na tinawag niyang basura sa bahay mismo ni Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Male-maletang kasyo mano ang dala nila na ang laman ng bawat isa 48 million pesos. Nakatutok si Maki Pulido.
Humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si Orly Regala Guteza, nagpakilalang dating nasa Philippine Marines at dating security detail ni Representative Zaldico, ang kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee. Sa binasang sinumpaang salaysay ni Guteza, sinabi niyang naghatid daw siya ng pera kay Representative Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tawag nila sa idinedeliver na pera, basura. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa Taguig. Ayon kay Guteza, minsan daw 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos ang dinala ni ACT-CIS Party List Representative Eric Yap sa bahay ni Co sa Pasig. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Yung bigat? Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay? transfer sa other sasakyan po pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi? Yung mga 17, 18 po na mga maleta, 3 times a week? Yes, sir. Ang 46 na maleta mula sa bahay ni Co sa Pasig, hinatid daw ni Guteza sa condo unit ni Co sa Taguig. Doon, hinati ang mga maleta. 35 dito, inihatid daw sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Ang natitirang 11 maletang may lamang pera na iwan sa kondo ni Co. Sa personal na karanasan ni Guteza, 3 beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez mula sa tirahan ni Zaldico. Pero kahit hindi raw siya basura duty, nalalaman niyang may hinahatid na pera kay Romualdez mula kay Co dahil nababasa niya ang messages sa group chat ng mga security detail. Tansya ni Guteza, nasa 3 beses ito sa isang linggo. Pangkaraniwan dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Hindi malinaw sa salaysay ni Guteza kung saan galing ang perang dinadala ni Representative Yap sa bahay ni Co. Pero sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Yap ang alegasyon. Kahit kailan daw hindi siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghahatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Romualdez at Co pero dati na nilang itinangging sangkot sila sa pangungumisyon sa mga flood control projects. Haharapin daw niya ang nag-aakusa sa tamang forum kung saan marirespeto ang kanyang constitutional rights. Humarap din sa komite ang 2 driver ng DPWH Bulacan na nagsabing naghahatid din sila ng mga maleta para kay Co. Pero hindi nila alam kung anong laman ng mga maleta. Ang sabi nila, utos daw ni Engineer Bryce Hernandez ang mga delivery. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Zaldico? Your Honor, bali ako po, 1 beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang alegasyon na nakatanggap siya ng kickback sa mga infrastructure project. Ang sabi ni Romualdez, gawa-gawa lang ang testimonya ni Orly Regala Guteza, ang witness na iniharap ni Senador Rodante Marcoleta. Sabi niya,
pilit na pilit daw ang pag-uugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi ni Guteza dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024, halos isang taon na noong bakante dahil nire-renovate. Malinaw niyang politikal at produkto ng coaching o pagtuturo ang mga anyay pahayag na perjurous o kasinungalingan. Hindi raw niya ito palalampasin. Gate niya, hindi siya kailanman nakatanggap o nakinabang sa kickback sa anumang infrastructure project. Inirekomenda na ng NBI na sampahan ng reklamo sina Senador Chis Escudero, dating Speaker Martin Romualdez, dating Senador Nancy Binay at iba pang isinangkot ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon po yan kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, naglabas ng supplemental affidavit si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay para punuan daw ang mga kulang na detalye sa una niyang binasang affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasama dito ang mga detalye tungkol kay Senador Chis Escudero na sinabi niyang pinadalhan niya ng 160 million pesos. Dagdag niya ngayon, nagkausap daw sila ni Escudero. While I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Kasunod nito, nakatanggap daw siya ng listahan ng proyekto mula sa bayaw ni Escudero. He asked me to confirm if that streetlights projects was the one for Senator Chis, which I did. Nasundan umano ito ng pagkikita nila ni Escudero noong 2023. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the court. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." Sa panayam ng media, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nirekomenda na ng National Bureau of Investigation na sampahan ng reklamo ang mga personalidad na binanggit ni Bernardo. Kasama daw sa rekomendasyon si Speaker Martin Romualdez, Senador Escudero at dating Senador Nancy Binay. Pero pinag-aaralan pa raw ito at ine-evaluate pa si Bernardo. Sabi pa ni Remulla, nasabihan na rin nila ang Anti-Money Laundering Council. Kasama Senator Chis? Kasama na siya. Kasama na siya. Si Speaker kasama na siya. Recommendation pa lang yan. Recommendation pa lang. Pero siyempre lahat na nabanggit doon, sensitive na matter to eh. Siyempre, wala tayong sisinuhin dito, lahat ng nakasama. Isasama natin. Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 301 na yun. Sa hearing, nagdetalye din si Bernardo kung paano nagaganap ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Tingin niya masyado raw nabigyan ng laya o otonomiya ang mga district offices ng DPWH na magpatupad ng mga proyekto basta 150 million pesos pababa ang proyekto. Ito raw ang dahilan kaya tinitilad-tilad ang malalaking proyekto at hindi na rin nababantayan ng National Office. Sabi niya halos lahat ng bidding ng mga proyekto luto na. Sa pananaw ko po, almost 100% kasi wala po talagang napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, nagagalit po. Git ni Bernardo o mga ghost project o proyektong hindi talaga naipatupad ay masasabing isolated o hindi umano nangyayari sa ibang lugar. Pero sabi niya, kailangan ng partisipasyon ng mga opisyal mula baba hanggang taas ng isang district office. Sa ghost project,
it's an isolated case. Yung mga tao po namin dati dyan ay tinatanong ko din at talaga pong existing, Mr. Chair, yung mga proyekto. Hindi nga lang po nagmamatch doon po sa nakapost po sa survey ni Pangulo. Pero binara ni Senador Kiko Pangilinan si Bernardo. Kung kayo mismo bilang USEC kumukubra at ginagawang negosyo, paano nyo babantayan? At bakit nyo babantayan yung mga nasa baba? Hindi ba? Pasensya na. Siguro kung tinututukan ninyo yung trabaho ninyo at hindi itong nakikipagnegosyo sa iba pang mga kasangkot sa sindikato, baka hindi na mangyayari yung mga nangyayari sa district level. Sinabi rin ni Bernardo na nakakapagsingit ng mga proyekto ang mga mambabatas sa iba't ibang bahagi ng budget process. Kabilang na dito yung National Expenditure Program mula sa Malacanang hanggang sa bago maipasa ang national budget. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.